Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banta. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boast. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka mag-ipat, no, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deal tighter. Big Man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po sa mga ka-airsoft ko. Luzon, nalaglag yung magnet. Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa mga ka-airsoft natin na ngayon ay katatapos lang or hindi ko sure kung ngayon ay break time, no? Na nagdadaos ng kanilang pagmimerienda. Okay, no? Okay, ngayon mga ka-airsoft, hindi ko alam kung magandang magiging sounds kasi naka-voice ano na ako. Sige nga, mag-play ka ng isang ano. Tapos check mo sa loob, ha. Sige, ako magpe-play. Tignan natin kung yung sound effects natin kung maganda. Hindi ko kasi sure no? Kasi naka-mic tayo kasi outdoor tayo.
So, ayun, no? Tulad nga ng sabi ko, daily review and unbox po tayo ngayon, mga Airsoft, no? So, sa ating daily review and unbox is, yung sounds. Oh, malinaw. Kahit sa boses ko, yung nag-grinder rinig, hindi. Doon ka sa loob. May nag-grinder kasi rito, gumagamit ako ng mic. Itong mic na to, mga Airsoft, bigay ito ng isang ka-Airsoft. Hindi rinig. Oh, nakita nyo, may nag-grinder sa tabi ko. May nag-grinder doon, may nagpupukpok, pero hindi nyo naririnig sa audio, no? Nung mga nakaraan, medyo pangit ang nagiging audio. Nakalimutan ko, meron nga pala akong mic na binigay sa akin ni Madam Sylvia, no? Okay, so ngayon, daily review and box tayo ngayon, no? Okay, unit ng ating Airsoft, no? From Lawag, Ilocos Norte, okay? Sir Ray Yabut. Hello, sir! Okay, ang kanyang unit is the long version of the Scion Arms, no? Long version, Scion Arms. Okay, itong ganda nga, oh. Makikita nyo yung color, no? Scion Arms Nebula 2 to. 2. Nebula 2. Yun yung model nito, no? Ganda, oh. Ito nyo. Diba? Napakaganda, no? Napakasarap gamitin ito. Okay, naka-suppressor na. Wala ka nang i-upgrade, oh. Sarap, oh. May kahabaan nga lang talaga. Long version nga to, no? Nebula 2, no? Itong unit na to is unit ng ating Airsoft, Sir Ray Yabut. Ray Yabut of Lawag, Ilocos Norte. Okay. Then, shout out, good day and good afternoon. Attorney Vince Padua of Santiago, Isabela Province. Okay, si Attorney ay isang naglalaro ng practical shooting. So, yun ang trip niya, yun ang hobby niya. So, PCC type na rifle ang nire-request niya sa atin. So, buti na lang meron pa tayong mangilan-ngilan na piraso ng unit na to, no? This is the Scion Arms pa rin, makikita nyo. Ano to? Parang magkapatid to. No? Magkapatid na version kasi kung makikita niyo yung kulay at saka yung itsura, hindi naman sila naglalayo, no? Ang difference nga lang nito is ito long magazine ang capable. Ito M4 magazine, literal na M4. Di ba? M4 magazine. Pero sa kulay parehas na parehas, kita niyo yung itsura, no? Ganda, kaya lang talagang yung isa pang practical shooting, yung isa the best naman talaga pang kung alam maglalaro. Pero hindi siya consider as DMR kahit ganyan siya kahaba. Kulang pa yung length niya para maging DMR, para mag-qualified or pumasok sa DMR category. Okay? So itong unit ng ating Airsoft, napakaganda. Unahin muna natin yung unit ni Attorney Vince, no? Si Attorney Vince ay matagal na po nating subscriber, no? Actually nasilayan niya yung pagsisimula ng Bigman, no? From scratch, no? From zero, from ilang display lang, di ba? Then, nung tumatayo na ang Bigman, nung na-raid kasi kami, no? Na-raid kami, hulid up, no? So, na-raid, tumatayo, bumabangon, tapos na-raid, tapos pagkatapos ng raid, bangon ulit, tayo ulit, no? Nasilayan ni Sir Vince yung flow ng Bigman, okay? So, ngayon, binalak niyang maglaro ng practical shooting kasi yung anak niya pwede niya na makasama. Kumbaga, ang nagbigay ng sa kanya, ang nagbigay ng motivation, yung mga pagong ko nasa pa ako, galit siya sa pula. Nagbigay ng motivation sa kanya para maglaro is yung anak niya, no? Yun yung number one na gusto niyang isama, okay, sa paglalaro.
Yung mga pagong kasi mga ka-airsoft nandito sa paanan ko, pagpasensya nyo na, no? Gumagalaw sila sa aking paa. Yung pagong kasi galit sa kulay pula, no? Kaya, ayun. Ayun. Anyway, so itong unit niya is the PCC type, makikita nyo. Ayan. Long magazine ng kasama. Hindi ito capable. Meron kasing mga M4 na may adapter. Okay, capable siya ng long magazine at saka ng short magazine. Pero ito kasing unit na to, hindi siya capable ng short ng M4 magazine. Talagang PCC type long magazine lang ang pwede sa kanya. Okay? So yan. Okay. So, itong unit ni Sir Beans is, in general, ang rifle, ang AEG is lahat di battery. May battery na ako. Nasaan? Akin, nalapit mo rito. Battery type, no? So, ang battery type, ang battery na nagagamitin natin sa ating mga rifle ay Li-Poly kasi upgraded version to ng battery. Okay? So, ito yung unit niya, makikita nyo, micro CQB. Napakaliit ng size, napakaganda, eksaktong-eksakto sa paggagamitan. Mas maganda to, Sir Vince, kung lalagyan mo ng scope. Okay? Pero, if not, pwede naman nating installan siya ng conventional na front sight and rear sight. Kasi open siya, wala talagang nakalagay dito no. Pero kung gusto mo lagyan natin, let me know kasi bibigay ko lang sa iyo ng free yun, no. Pero ito kasi yung original nito talaga walang nakalagay diyan. Yan no. So, may hirapan ka, wala kang pagbabasehan. Okay? So, let's begin mga airsoft. Fully adjustable. Depende sa iyo. Kung gusto mo mahaba, yan, pwede naman, no? 'Di ba? Pwede. Kung gusto mong compact, mas maganda for me. Okay? Yan. Kuha ka nga ng scope para makita nila yung itsura nito. At saka, magpa-firing kasi ako Mahihirapan ako pag wala akong scope. Okay? Pag wala ka kasing scope, wala kang magiging basehan. Wala kang magiging batayan kung paano ka tatama, 'di ba? Kaya, kailangan mo talaga ng scope. If not, yung front sight and rear sight will do. Di ba? Pwede. Good afternoon po sa lahat ng mamantikang sa lahat. Nagmamantikang Monday. Totoo. Medyo pawisan Kasi nandito ako sa labas ng shop kasi nag-i-install ng panibagong CCTV sa loob ng shop natin, no? Okay, so lagyan naman muna natin ito na scope para makita rin ng ating bossing. Itong scope na to, mga ka-airsoft, ang mga scope, hindi siya talaga kasama sa mga unit, ha. Then may mga unit na, yan, tulad nito. Pag mga unit is mga high-end, mga branded, look tayo nga ako towel. Papawisan ako. Pag ang unit is mga branded, normally wala naman mga accessories talaga na kasama. Yan. Ito, yan. Napakaganda. Kita nyo, di ba? Meron siyang EOTech na original. Meron mga fake nito, may mga local nito. So, this is the original version. EOTech original na EOTech holographic scope. Okay? Hindi dot yung nakalagay dito, hindi red dot or green dot, hindi. Ang nakalagay dito is crosshair. Bilog, tapos may cross yun, no? So, parang Counter-Strike. Okay, yan. Napakaganda. Kita mo, itsura, parang kang PIDEA, di ba? Parang kang mangre-raid, di ba? Ganyan mga gamit ng PIDEA pag may i-raid sila sa mga eskinita. Yan, ganyan lang kahaba, no? Okay, so, ito. Press to adjust, di ba? Ayan, no? Pag gusto mong, di ba? Malayo sa iyong mata, okay. Pero ako talaga, no? To tell you honestly, hindi ako nag-a-adjust ng ganyan. Mas gusto ko yung compact. Yung mata ko naka-lean forward sa mismong scope. Di ba? Mas maganda. Mas madali ako makafocus, no? Pero kung malayo, medyo hindi. Okay? So, battery. Ayan. Grabe. Mainit.
Okay. Okay, battery tayo mga ka-airsoft. Na battery, dito, hatakan na lang natin to. Yun, ayan na. Okay. No? Ang battery nilalagay sa mismong tube. Walang compartment na mapaglalagyan dito sa part na to. Sa buttstock, no? Walang compartment tayo mapaglalagyan, kaya ilalagay natin siya sa mismo pong tube. Okay? To, alisin natin to. Okay? Check mo lahat ng page kung ano yung kulang. Okay, no? Tapos lagay natin yung battery. Yung battery lalagay natin is the upgraded version. Okay, pasok lang natin ito, ha? Bakit? Okay, so, ayan. Ito, ha? Then, wala ba yung landline? O, yun dati. Yun dati ni mama. Ah, okay. O, sige, bigay mo na yun. Kunin mo na. Okay, no? So, balik natin to. Ayan, okay? Okay, ayan. Good to go. Mataas ang rate of fire nito, ha? Single fire. O, kita nyo? Rapid fire natin. O, di ba? Yung rate of fire, yan yung bilis ng bala na lumalabas sa unit in a single seconds. Yung mga stock unit, yung mga unit like mga DMR, purely FPS kasi ang binabato niyan. So, ang rate of fire niya, mabagal. Pag mga assault rifle, average. Average. Normally, yung mga DMR, in 1 second of press, 8 to 12. Ayan ha. 8, minsan nga ano lang 8 to 10. No? 8 to 10 BBs ang lumalabas in a single second. Pag mga assault rifle naman, nasa mid-type yan. Between 12 to 15, minsan nag-18. Okay? Pero yung mga tulad nito, micro CQB, bumabawi ito kasi pag micro CQB, mas maiksi Mas mababa ang FPS. Bumabawi ang mga unit na micro CQB sa go overheat. Bakit nag-upload ba yan? Yun. Bumabawi ang isang micro CQB, restart mo. Kung ano, i-delete mo na. You know? Bumabawi ang isang micro CQB sa mga airsoft, no, sa sa rate of fire. Okay, katulad nito, dahil nga hindi gano'ng kataas ang FPS nito. Actually, ang FPS nito, kung stock to, nasa lang to mga airsoft, no, around 340, 360. Pero tinaas natin FPS nito. Alam niyo ba ang FPS nito kung ilan ngayon? Ang FPS nito is 410 to 420. Yun ang FPS nito. Kaya masasabi nating pwede na kasi biruin mo nag-FPS siya ng ganun pero bumawi siya sa rate of fire. Ang rate of fire nito, kung di ako nagkakamali, is nasa 22. O, yun. Halos malapit na sa mga speedball. Kasi yung mga speedball 25 to 30, yung iba 33, di ba? Kaya, masasabi ko talaga na talagang sulit na sulit, no? Sa kung ipang re-range mo, sa range kasi hindi naman kasi kailangan ng mataas na FPS lamang ka sa range kung naka-ano ka. Huwag mo na i-play yan kung nag-overheat. Sabi mo kay ate, i-delete yung mga dapat i-delete. Sa range, kailangan mo is rate of fire kasi pabilisan time trial sa range di ba? So, okay na, ito na yung unit natin airsoft. Meron ng battery, sabi ko nga single fire, rapid fire. Grabe, talagang lumalagitik, no? Okay, so, lagyan natin ng bala naman yung magazine niya. Ipinatong ko kasi marmol to kumbaga pwede magkaroon ng mga hairline scratch, okay? So, this is the reloader. This is the magazine, long magazine, no? This has a full capacity of 200 rounds only. Yung ganito. Compare mo sa mga M4 magazine. Ito, ang mga Scion Arms, siya nga pala, no? Wala siyang camot type na kasama. Talagang ang mga Scion Arms magazine is injectable type. Gagamit ka talaga ng reloader. Okay? So, paano lalagyan ng load? Ayan, walang opening sa taas na magazine at saka walang pang winding dito.
So, spring type ang magazine, no? Tusok mo, then pump. Yeah. 200 rounds to mga ka-airsoft ha. So, ganito, no? Yung iniload natin na battery rito is upgraded version. So, upgraded version, nilagay natin yung battery. So, ibig sabihin, yung one full charge of the battery will be equivalent to 10 M4 magazine. Ang M4 magazine, ang conventional M4 magazine has a maximum rounds of 300 rounds. So, kung 300 rounds yung maximum, kung ano yun, kumbaga, katumbas nun ang 10. Yung full charge ito, 10 M4 magazine na tigti 300. Okay, since 200 rounds lang ang capacity nito, most probably, yung one full charge of this battery will be equivalent to 15 pataas na magazine. Okay? Kung ito lang ang magiging magazine mo, kung halimbawa, hindi ka makakabili ng 300 rounds in the future, ito lang talaga, 200 rounds. Makaka-15 ka na ganito na puno, no? Ito kasing unit na to is hindi naman to panglaro sa war games. Naka-design to para pang practical shooting. Kaya nga tignan nyo yung pormahan, no? Okay. O, di ba? PCC type. Ngayon, sa mga practical shooting, hindi ka naman uubos ng 200 rounds para matapos mo yung isang stage. Di ba? Hindi mo kailangan ng 200 rounds na putok para matapos mo yung isang stage or kahit pang stage 4 hindi ka uubos ng 200 rounds. Okay? Kaya naka-design kasi ito for that. Actually, sabi ko nga sa inyo, ang FPS nito is around 320, 340. Swerte mo na pag nag-350 ka. Okay? Kaya lang, syempre, may chance naman tayong palakasin. Pinalakas natin. Nagpo-420, nagpo-430 na ngayon to. Okay? Pero pang practical shooting to, I don't suggest na ipang laro nyo to in a war game. Ganun. Kasi, talo kayo, lugi kayo. Kasi 200 rounds lang yung magazine 200 rounds. Tapos, rarat-rating kayo ng mga naka 300, naka 350 rounds. Talo kayo, di ba? Kumbaga, lugi. Sabi nga, di ba? Okay nga mga airsoft, test fire tayo. Single fire. Siyempre, single fire. Rapid fire, mga airsoft. Oh, yan. Rapid fire, di ba? Ang sarap, no? So, lumalagitik. Iba talaga ang putok ng Scion Arms. Sa totoo lang. Iba siya, no? Tapos, pwede bang itutok mo dun sa poste? Ayun, ayun, dyan. Kita ba? Kita? Hindi, i-zoom mo lang dun sa poste. Papakita ko na babarilin ko yung poste, Ito. Kita? Yan. Sino bang poste? Yan. Pakita natin na babaril. Yan, ito. Okay. Ayan, barilin ko yan, Ayan, para makita nila. Kita? Nakikita? Na tumatama yung bala? Ganun ka-accurate to mga ka-airsoft pa. Kasi itong unit na to, naka-upgrade na po. Naka-half-up rubber to. Naka-repair type half-up rubber. Hindi kasi pwedeng hindi accurate tong unit na to. Kasi pang practical shooting ng bossing natin to. Okay, rapid Single. Wala na pala. Lagyan ko pa ng bala mga ka-airsoft para makita nyo kung gano'n siya ka-accurate Sige, wag mo nang baguhin. Ayan. Pakita lang natin kung gaano siya ka-accurate. Nakita nyo yung tubo na yan, mga ka-airsoft. Yan yung binabaril ko, Single fire. Saan na? Hirap na ako, Ayan, napansin nyo, rarapid tayo. Di ba? Ganun siya ka-accurate. Okay. Lita mo na. Muulan? Lita mo na. Siya parang umuulan pa. Okay, yun. Ganun siya ka-accurate kasi
upgraded na po ito, no? Siyempre, dahil nga upgraded na, talagang performance level, performance category na. Okay, paalala lang sa lahat, no? Kung gusto mo ng unit na performance level, performance category, kung gusto mo ng unit na talagang masasabi natin na talagang matindi, huwag kang magba-budget meal, no? Kung yung unit, kung ikaw yung tipo ng taong maselang ka, maarte ka, gusto mo almost perfect, huwag mong tipirin yung sarili mo. Pag tinipid mo yung sarili mo, hindi mo makukuha yung performance level na hinahanap mo. Okay? Tatandaan nyo to, walang hobby na matipid. Lahat ng hobby, talagang kung gusto mo maging successful ka dun sa hobby na yon, kung gusto mo talaga maging effective ka dun sa hobby na yon, pagkagastusan mo, no? Walang iniwan to, halimbawa, gusto mo sniper. Go ka sa sniper. Provide ka ng scope mo. 'Di ba? Tandaan mo, walang naging sniper guy, walang naging taong naging effective as a sniper nang walang scope. Okay? Tapos, walang tao na naging effective na sniper guy na gumamit ng pipitsuging scope yung nabibili sa Shopee, sa Lazada. Walang ganon. No? Kaya kung talagang gusto mo ng maging consistent ka, maging talagang career kung career, gumamit ka ng maayos na scope. Okay? Unit po ng ating Careersoft ito, Attorney Vince Padua of Santiago, Isabela Province. Ito na po yung unit mo, attorney, without the scope. Ngayon, kung sakaling gusto mo ng scope, i-message mo lang po kami. Okay? I-message mo lang kami, then I'll provide you and I'll give you the scope that you need. Okay? So, hati-hatiin natin yung vlog. Yung next unit natin is dire-diretso natin, i-review and unbox din natin. Pero, hahatiin natin kasi, ilang minutes na ba? Yun. Kasi, tatagal no? Anyway, sige, diretso na natin, no? Kasi meron pang mga Careersoft, pasensya na kayo, meron pa kasing dalawa na pistol na kailangan kong i-review and unbox, no? So, sige, diretso natin to. Okay, next unit natin. Pwede na to, no? Ano yata to Vince pa rin, no? Pwede, yan. Okay, next unit natin is, akin na yung scope ulit. Yung next unit natin is the long version of the Scion Arms. Unit naman ito ng ating Careersoft from Ilocos, Lawag, Ilocos Norte, Sir Ray Yabut. Okay? Si Sir Ray Yabut ay isang OFW. Itong unit na to is a assault rifle. Consider assault rifle na long version. Pwede mo pa rin lagyan ng scope to. Okay? No? Hindi naman sa gusto kong bumili kayong scope, kaya lang mas magiging effective to kung gagamitan niyo ng scope. Ayan, no? Napakaganda niya. Dali lang. Ayan, no? Napakaganda niya. Makikita niyo, di ba? Yung, ayan. Napakaganda niya, no? Ayan. Kung lalagyan mo ng scope. Pero itong scope na to, dapat to naka-set back pa, no? Dito sa hulihan na part. Ano? Bakit kasi dyan? Okay, no? Okay na. Ayan. Same lang din sa kanina, kaya lang ito is long. At saka, hindi siya long magazine ang ginagamit niya. Conventional M4 magazine. Kaya lang, si Scion Arms nga is hindi sila gumagamit ng mga, tulad ng sinabi ko, ng camot type at saka ng buhos type. Spring type lahat ng magazine niya, no? So, pwede namang i-upgrade kung sakasakali. Okay? Ngayon, adjustable din. Pareha sila ng buttstock na nauna. Okay? So, pwede mong alisin yan kasi maglalagay tayong battery. Ayan na. Okay? Dito natin ilalagay sa buttstock. Ayan. Tapos, pasok natin to. Okay? Then, plug lang natin. Okay? Then, after natin ma-plug, secure all the wirings. Lagi yan, matic yan, no? I-secure mo lahat ng wirings, then single fire, rapid fire. Yun. Okay? So, balik lang natin to, syempre. Yan, okay na. Ganda ng unit, mahabang version naman to, di ba?
Okay, so tulad nga ng sabi ko, yung magazine niya is 200 rounds din. Oh, pero M4 type to pero 200 rounds lang. Pwedeng i-upgrade to. Upside down, lagyan natin. Wala siyang bukasan ha, at saka walang kamot. Inject. Oh, then pump. Oh, ayan, di ba? Ayan, pinapump natin. Marami-raming laman kasi 200 rounds eh. Pero hindi na natin pupunuin. Okay, ngayon, pasok natin sa unit. By the way, bago tayo mag-firing, mahaba to. Mahaba to, then equip na rin with a suppressor. Naka-upgrade na to. So, nirequest ng bossing natin na i-upgrade siya ng mataas na upgrade. Okay, kaya normal FPS kasi nito is 380 to 400. Akin na yung 0.20 at saka chrono. Chrono natin para makita ninyo ha. Ako din kasi hindi ko alam eh. Basta in-upgrade ko, palit spring, then palit ng kung ano-ano para lumakas, para mahapit, no? So, lagyan natin ng 0.20 siguro. Yan. Dali lang ha. Pinakuha ko lang yung pang-chrono natin, mga ka-airsoft pa. Ayan. Nakita nyo yung paligid, medyo kulimlim, pero mainit. Ayaw bumagsak ng ayaw bumagsak ng ulan. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang bumagsak. Okay? Ayan, chrono test natin. Ayan, lagyan ko na lang ng 0.20 na bala. Lagyan natin ng mangilan-ngilan. Then pasok natin sa unit. Okay, make sure you heard the clicking sound, tapos wag nyo na ikakasa yung mga newbie dyan, yung rifle hindi, yung AEG rifle hindi nakadesign yan para ikasa. Okay? Masisira lang yan. Okay, single fire, no? Single fire, chrono test. Okay. Single fire. Dali medyo mahaba siya. Okay. 473. Normal FPS nito, 400 to 420. Ay, 380 to 400 yung normal FPS nito. Okay? 476. 476.7. 477. Ayan. Yan siya. So, napakaganda kasi na-i-upgrade natin no? Kahit papano. No? Hindi naman ganun kalakas to the extent na magpa 500 siya. Pero yung 470 na upgrade, decente na yon para sa isang rifle. Kasi nung una 380 lang to to 400 to 420. Ganun lang. Naglalaro lang. So, naiangat natin 470, not bad. Okay? Firing po tayo mga airsoft. Firing. Galing i-maneuver oh. Madali siyang i-maneuver. Rapid fire. Oh, diba? Napakasarap. Napakaganda. Wala kasing bote. Gusto ko sanang magkaroon ng challenge, no? Gusto ko magkaroon ng challenge na babarilin natin, di ba? Kaya lang walang bote. Okay? Wala tayong bote dyan. Wala, no? Para maipaling pa no? Ito nga, kunin mo nga yung Sprite. Tayo mo dito sa kalyos. Tapos lalayo ako. Hindi, wag na dyan. Dito. Yan. Mga airsoft pa. Lalayo lang ako. Kahit mga 5 meters. Okay, 5 meters. Firing. Rapid fire natin yan, ha. Yun. Kita nyo naman, ha. Nakita nyo. Nirapido natin siya, ha. I-rapid fire pa natin mga airsoft. Nagwawala talaga ang mga Scion arms. Grabe, sa sarap. Rapid fire. Ayan. Okay, talagang napakaganda ng unit na to, no? So, okay, single fire again. Rapid fire. Yun. Okay, wala na. Every time matatapos maglaro, always clear the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press ng 1 second. Then single fire. Isa pa.
Okay. Then put it back to safe. Okay? Mga ka-airsoft, yung mga anak natin, wag nating hayaan, no, na maya, wag nating hayaan na hindi natin sila ma-monitor. Okay? Hindi magandang paglalaruin nyo sila ng sila lang. Ang tendency, pwedeng silang mapahamak. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman.